ano ba, kumpleto na ba ang attendance? Magpapa-attendance ako Ano to? Ang attendance is 30% ng grade. To, kung present, isulat yun dyan sa comment section ko, present kayo, no? Lalo na yung mga nasa row 4. Row 4 na nga kayo, absent pa kayo. Iba pa dyan late. So, present, ganon. Ayan. So, ayan, gusto ko yan. Hello, teacher, sabi nung isa. Ayan. Yan na lang tawag niya sa akin. Ang inyong maestra. Ito na ang hinihintay ng lahat dahil gusto ng lahat ng aking mga kakaunting followers. Siguro mga 10 sila. Mga 10 sila gusto ako mag-comment dito sa itim. Okay? Ang ibig sabihin pala ng itim, ngayon ko lang napagtanto sa aking buhay ay I trust Amy Marcos. Inday trust Amy Marcos. Pero bagong lahat, yung mga kakadating pa lang, lalo na yung mga late, mga raw 4 pa naman kayong mga late, i-click nyo na ang share. Click share. Now na, i-share nyo na to sa inyong mga e-groups at kung ano-ano pa habang ako'y kumakain ng tiramisu. Tagal ko na hindi kumakain ng tiramisu. Anyway. Okay. Ano masasabi ko dito sa itim na ad? Well, what can I say? I think it's unexpected. I think it's expected. It's not totally surprising na magkakaganon. How should I put this? Ako, I think, this is ano to lang opinion ko lang. Wala masasaktan. Kung masaktan kayo, bato-bato sa langit. Katamaan ay huwag magalit. Ako, ganito I think it is expected na Amy would turn back on the admin. Ang problema lang dito is the timing. Okay? Why? Katulad na rin, kasi binabasa ko ang pulso ng mga nagko-comment, no? Alam niyo naman ako, kailangan kapulso. Hindi lang tayo ka-moisture, kapulso ng taong bayan. Charot. Pwede na maging politician. Okay, hindi lang ka-moisture, kapulso. So, binitingnan ko yung pulso ng mga readers ko. Okay? Ang nakikita ko sa pulso ng mga readers ko is mixed opinion. Yun ang totoo, no? Mixed opinion. Merong okay na in-endorse ni Madam VP si Senator Amy. Merong no! May mga ganyan talaga. No way! Ganon. May ganon, no? May no way! Tapos meron namang lukewarm lang. Yung mga tipong, meh. Oh, tama ba ako? Tama ba ako mga ka-moisture at kapulsot? Na-cover ko ba ang lahat ng reaction in summary? Kailangan i-summarize naman natin ang reaction, di ba? Tama ba ako sa summary ng reaction ng mga ka-moisture na hati ang opinion? On one side, merong go, go, go na, okay, we support, ganyan. Meron namang sa other extreme na, no way, gano'n. Tapos merong nasa gitna na, okay, meh, gano'n. Okay, so bakit gano'n ang opinion ng mga ka-moisture natin? Wala akong pakialam sa opinion ng mga followers ng iba. Ang akin lamang ay pulso ng mga ka-moisture. Diba? Una-una, bakit yung iba ay nag-no? Doon tayo sa pinakamatindi, yung talagang, no way! Ganyan. Kasi yung mga yan, may trauma. May trauma. Bex, bago pa lang ang trauma.
hindi pa sila nakaka-recover. Ang nakakaloka kasi, yung trauma nila, cumulative. Cumulative yung trauma. Karamihan, alam nyo karamihan ng ka-moisture ng followers ko, ito ay mga, hindi naman talaga mga pro-Marcos yan. Aminin ninyo, yung mga ka-moisture, hindi talaga mga pro-Marcos yan. Hindi sila mga, parang, ganyan lang sila sa mga Marcos. Aquino, Marcos, okay, sige, baka pwedeng mag-Marcos. Pero hindi talaga yan die-hard Marcos supporters. Wala akong die-hard loyalist na followers. Totoo lang. Siguro dun sa isang page ko, no, sa For the Motherland, may mga loyalist dun, binura nila. So, dito sa page ko ito, wala talaga ditong pro-Marcos. Siguro mga, mabibilang mo, siguro mga 1%. dahil wala talaga, they don't. Ano lang talaga to talaga, mga bonggang-bongga, super bonggang, may Duterte sa noo. Diba? Yan talaga yan, may Duterte talaga sa noo yung mga nandyan. So ngayon, karamihan dyan may trauma. Kasi, hindi sila, parang yung kay Marcos support nila, naka-attach yun sa support ng mga Duterte sa Marcos. Ganyan yung aking mga followers. Okay? Dahil nga, wala naman silang pakialam sa mga Marcos, ayaw nila sa Aquino. So ngayon, nung sinuportahan ni Inday si BBM noon, sila naman parang, okay, let's do it. Alam mo yun? Karamihan dyan yung tipo, okay, let's do it. Now, pero yung let's do it nila yon, naka-angkla yon na may continuity. Nung panahon na ginawa ni Duterte, di ba? May continuity. Biglang, pagkaupo pa lang, shit, gumaganyan na yung mga ka-moisture natin, sandali, parang may something, ganyan, may something. Nung nagsalita na ako, actually, itong mga to, nagalit dito, mga nagpa-follow sa akin, nagalit dito, na nagsalita ako against EDCA. Umamin kayo, tigilan nyo ako, kayo dyan mga follower, yung mga ka-moisture. Karamihan sa inyo, hindi nyo ako maintindihan nung nag-anti-EDCA ako noong February 2023. Halos isumpa nyo ako sa Earth, sa Mars, sa Saturn, pero ako'y nanindigan dahil yun ang paninindigan ko, wala akong pakialam. Sabi nga ng mga pabebe girls, walang makakapigil sa amin, charot. Anyway, tapos hanggang nag-escalate ang mga sandali, wait, ganyan yung mga ka-moisture. Wait, parang budol na to. Hanggang nangyari yung kay OJC, yung kay Kibuloy, hanggang yung mga inilaglag nila dyan si Sara dan sa confidential fund na sila nagbigay tapos sila rin yun ng usik. Parang, So ngayon, itong mga ka-moisture natin, may trauma. Meron silang tinatawag na political traumatic stress syndrome. Gaga ka pala nabudol ka, syempre may trauma. So yun, meron silang PTSD, political traumatic stress syndrome. Okay, class, ano ang ating term for the day? PTSD, anong ibig sabihin ng PTSD? Ano ibig sabihin ng PTSD? Political traumatic stress syndrome. Okay, once again, political traumatic stress syndrome. So, may PTSD pa yung mga yan. Okay? Ngayon, itong mga ka-moisture, I think, January pa last year, nagsasabi na, Amy, magsalita ka. Amy, magsalita ka. Amy, magsalita ka. Kasi, to be honest, no, alam naman ng mga ka-moisture natin na si Amy is mas bright talaga mas bright naman talaga ito sa kapatid niya. No? Ano ba itong sabihin ko? Naalala ko nung 2022 May, in-invite ako ng Ilocos Norte Tourism because they would like me to join a beauty contest. Ang binibining Ilocos Norte. Gaga. Inanyayaan ako maging isa sa mga board of judges. Ganyan. Ngayon,
Nung nandun ako, puro Aimee yung mga bukang bibig nila. Sabi ko, ay, bakit puro Aimee? Yun nga, no? Para may tinatanong ako, ang ganda naman ito. Tapos sabihin nila, ay, kasi dahil po kay Aimee. So, bakit po lang parang kay BBM, gano'n? So, doon pa lang, alam ko na, si Aimee yung mas may ganap sa magkapatid. Kasi doon ko lang naman talaga nakilala ang kanilang pagkakaiba. Syempre, so yung mga ka-moisture natin, matagal na nagre-request na, hindi, magsalita ka na, Emerald, ganyan, magsalita ka na. And of course, it's so unrealistic na kapatid niya is ilalaglag niya, di ba? So unrealistic. Pero yung mga ka-moisture natin, yun ang sinasabi na ano ba Aimee? Bansa or kapatid? Ganyan. Bansa or kapatid. So yung mga ka-moisture, naghintay sila ng napakamahabang panahon. Tapos ngayon, biglang, ay, eksena. Diba? Eksena, merong itim. Basically, yung itim na advertisement, ito talagang anti-admin ka talaga. Lumabas ka na talaga ng anti-admin. Diba? Katabi mo pa si Inday Sara na inaakusahan nilang gustong pategi yung kapatid mo. Ano pa ba? So talagang this is a full-on anti-admin. Pero, kaya nga sinabi ko sa inyo, ng ka-moisture natin, may PTSD, may Political Traumatic Stress Syndrome. Kaya, ang isang sa mga hanay ng ating mga ka-moisture is, no way! Kahit i-endorse pa siya ni Inday Sara. So, yun yung isang one side ng ating mga ka-moisture. Ngayon, sa other side naman, yung mga, okay, yes, sinuportahan ni Inday Sara, let's do it. Itong sa other side, no, may PTSD rin. Actually, lahat naman tayo may PTSD, mga ka-moisture. No? Political Traumatic Stress Syndrome. Yung isa namang side, may PTSD rin yan. Kaso, ang iniisip ngayon nila, yung mga, okay, let's support Aimee, ganyan, dahil supported ni Inday. Ang iniisip naman nila niyan ay, kasi, nakita naman yung ginawa daw sa Senate, ganyan. And, dahil supported ni Inday, go support. So, yun yung mga, okay, let's do it. Okay, let's support. So, nakita niyo na yung dalawang side, no? Pero pareho yan may PTSD. Pareho yan may PTSD. Ang nakakaloka, di ba? Kung nagkaroon pa ng budol, I bet, sinasabi ko sa iyo, yung PTSD niya mag-triple. So, yung mga nasa gitna naman, yung mga meh, ganyan, nung lumabas sa endorsement, yung parang meh, yung hindi naman sila against, hindi naman sila support, ano lang sila, parang meh. Again, repeat after me. Sino yung ang reaction ay, meh. Isulat nyo nga dyan kung nasan kayong posisyon. Sa comment section, no way, or yes way, or meh. Nasaan kayo nun? Gusto ko lang ng yung meh po is MEH. Gusto ko lang po kung nasaan ang ating mga viewers ngayon. Nasaan po kayo? Nasa no way, or yes way, or meh. Okay. Okay. So, may mga no way, may yes, okay, may okay, meh. Diba? So, yung ating mga ka-moisture, no? Binigay ko na ang full spectrum ng ating mga ka-moisture. Nagdidebate-debate na sila. Nagdidebate-debate na dyan sila sa comment section. Diba? Sa mga nakaraang mga posts, nagdidebate-debate. Pero, ipapakiusap ko lang sa inyo, huwag po tayong mawawala sa goal. Okay? Ano po ba ang goal natin? Ang 2025 election po ay ang tinatawag nating very strategic vote. Okay? Very strategic vote. Bakit siya very strategic? Alam naman natin, na siguro may mga napupusuan tayo talagang kandidato bilang senador, pero ayaw natin silang iboto.
because of meron niya tayong goal. Alam naman natin na ang pinakamalaking issue ng harapin ng Senado ng after 2025 elections ay ang impeachment trial ni Madam Vice President Sara Duterte. So, ang goal natin, and I want everyone, ay kumuha ng papel at ballpen. Okay? Papel at ballpen, gagawin nyo itong kodigo. Gagawin nyo itong kodigo, ha? At kailangan sabihan nyo mga ka-moisture na ito ang ating battle plan. Dahil kailangan nating iparamdam sa mga dry skin ang kapangyarihan ng moisture. Okay. Pen and paper. Okay. Ulit-ulitin natin to. Pen and paper now din para may kodigo kayo sa eleksyon. Okay, kailangan, ang una nating goal ay kailangan Duterte. Okay, kailangan vote straight Duterte. So, sino-sino sila? Pakisulat sa papel. Number 10, Jimmy Bondoc. Okay, number 10, Jimmy Bondoc. Uulitin ko. Number 10, Jimmy Bondoc. Okay, next na isusulat sa papel, number 22, 22, sa bingo, dalawang madring nakaluhod. Bato de la Rosa. Yan, Bato de la Rosa. Okay, next number is number 28. Bongo. 28. Sa bingo, Bongo. Sa bingo, N. 28. Number 28, Bongo. Okay? 28, Bongo. Okay. Next. Number 30, 30, Hinlo. JV Hinlo. Number 30. Okay? 30. Number 34, Lambino Raul. So, 3, 4. Number 3, number 4. 34. Okay. Next is, ito, love ko to. Love ito na marami. Number 38. Number 38, Marcoleta. Okay? 38, Marcoleta. 38, Marcoleta. Okay. Number 53, 53, Kibuloy. Okay? 53, Kibuloy. And then next is number 56, Rodriguez. Vic Rodriguez. Number 56, 56. And then the next one is number 58, 58, Philip Salvador. 58, Salvador. And number 42, 42, Mata. Richard Mata. Okay. 10 na yan, no? Ibobote siya ng straight. Vote straight Duterte. So, number 10, number 22, number 28, number 30, number 34, number 38, number 53, number 56, number 58, number 42. Vote straight. Ang hindi mag-vote straight ng Duterte, magiging dry. Strategic vote ito, mga friends. Siyempre, may missing. Okay? May missing na dalawa. Huwag kayong mag-a-undervote. Dahil, pag nag-undervote kayo, gagamitin yun for cheating. Ganun ang eksena. So, sino ang mga plus 2? Bahala na kayo kung sino ang plus 2. Okay? Ang plus 2 ay tingnan ninyo doon sa survey or kahit tumingin kayo doon sa kabilang na siguradong buboto ng no sa impeachment trial ni Sara. Yun ang plus 2. Kailangan yung sigurado kayo pakiramdaman ninyo. Dahil ang 2025, pagkatapos ng 2025 elections, yun ang gagawin nila. Okay? So, Duterte plus 2. Bahala kayo kung sino yung plus 2 na yan. This is the most strategic vote.
wala masyado ditong idealism, no? Wala dito masyadong ideal. Sa 2028 na tayo mag-idea. Hindi namin to kasalanan, kakamping, kasalanan nyo to. Diba? Dapat kasi hindi pina-impeach si Sara, malay nyo, in-endorse ko pa yan si ano, at si ano. Meron pa naman pupusuan sa mga kabilang candidates, mga dalawa. Or tatlo actually. Ay, kaso, ay, pwede, pa-impeach si Sara, halata naman gusto niyang bumalik ng kapangyarihan, walang idea. Kaya ngayon, walang idea. No? Mga ka-moisture, ipakita ninyo kung gaano ka-fresh ang inyong ka-moisturean. Kailangan nyo i-vote straight ang Duterte. Hindi po pwede. Kailangan vote straight Duterte. Huwag kayong mag-iiwan ng blanco sa mga senador. Dahil yan ang gagamitin sa cheating. Sinasabi ko sa inyo, yung undervote na count, i-distribute nila yan. Okay? Kaya huwag kayong mag-undervote. 10 plus 2. Huwag kayong boboto ng kahit sinong kakamping. Huwag niyong iboboto ang mga kandidatong nag-uumpisa sa letter T, ang apelyido. Kailangan Bongo should be number 1. De La Rosa should be number 2 in the counting. Ganyan na, Bongo, De La Rosa. Pwede naman De La Rosa number 1, pero ngayon kasi namamayagpag si Bongo eh. Okay? At wala dapat kakamping candidates ang pumasok. Tama na yan, na-i-flash natin yung sa Inodoro. No? And I'm pretty sure, yung kabilang parlor, dinadala naman nila yung Kiko Bam. Ayaw lang sabihin ni Kiko Bam na dinadala rin naman sila ng alyansa. Pero quiet lang, kasi hindi pwede sabihin. Kasi pag sinabi nila, maluloka yung mga kakampings na, ay, bakit ka nagpapadala dyan? Wais din ang mga kakampings, di ba? Siyempre, para may option sila later on pag nagka-leche-leche na. At least sabihin nila, hindi kami nagpa-endorse dyan, ha? Tigilan niyo ako. Anyway, so ganun na eksena natin. Ha? Mga ka-moisture. Duterte, uulitin ko, number 10, Jimmy Bondoc. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 30, Hinlo. Number 34, Lambino. Number 38, Marcoleta. Number 53, Kiboloy. Number 56, Rodriguez. Number 58, Salvador. Number 42, Mata. And then yung plus 2, bahala kayo dyan. Pero huwag kayong mag-iiwan ng blank. Huwag kayong mag-iiwan ng blank dahil pag nag-undervote kayo, gagamitin yan for cheating ng kabila. Kailangan let's make it hard for them to actually cheat. Okay? So, ganun ang gagawin. Huwag kayong muboto na kahit sinong kakamping. Yung mga nasa alyansa, kilatisin ninyo kung sino ang pwede nyo dyan gawing plus 2. Kung ayaw nyo dyan nasa alyansa, edi gumawa kayo ng iba. Diba? Simple. Diba? Pero, kailangan nating maging parang si Lumen. Maging wais tayo dahil ang mission natin ngayon ay kailangan hindi magtagumpay ang maiitim na balak ni Tambi, ni Keropi, at ni Hello Kitty. Maraming salamat po. At meron pa tayong mga katanungan. Meron ba mga katanungan bago po ako ano bang gagawin ko ngayon? Meron pala akong lakad.